Ayan, good evening ulit sa bawat isa sa atin. Bagamat wala pa yung ilang mga kapatid na regular din na nakakapag-attend sa ating online Bible study, ay magsisimula na tayo sa ating pag-aaral. At bilang panimula, awitin natin itong naka-flash sa ating screen, yung nakaraan natin din na special number, siya. Awitin natin bilang ating panimula. Salamat sa Panginoon sa ating inawit at isunod natin yung si Jesus ay kaibigan.
kaibigan, sala't hapis pinasan. Anong laking karapatan, Diyos mapanalangin na. Gaanong kapayapaan ang malimit talikdan, dahil sa kinaligtaan, Diyos ay panalangin na. May pagsubok at tukso man, di galing kahit saan. Huwag tayong manlulupay, manalangin na lamang. May tapat bang kaibigan, kahati mo sa lumbay? Alam ating kahinaan, Jesus ang dalanginan. Mahina't nabibigatan, sasabing pasan. Si Jesus ating kanlungan, siya ang dalanginan. Hinamak ba't iniwanan ng mga kaibigan? Bising ay ating tanggulan, siya ang kaaliwan. Salamat po sa ating mga inawit. At bilang ating panimula ay hilingin natin kay Brother JM ang ating opening prayer. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos sa dakila at makapangyarihang sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa oras po na meron po kami para po makapag-aral ng inyong mga salita, Panginoon. Kayo po magbigay po ng katahimikan sa aming paligid, Panginoon, at sa magandang internet connection din po. Gayun din po, Panginoon, ang magtuturo po sa amin. Bigyan niyo pong karunungan na nagmumula po sa inyo. Sa mga kapatid po na hindi po namin kapiling sa oras po ito, Panginoon, kayo pong gumabay po sa kanila. Maraming salamat po sa lahat at po sa matilang at dalangin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Thank you, Brother JM. At ngayon po, para mas marami tayong oras sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos, ibibigay ko na po kay Brother Wilson para sa ating Bible study. Magandang gabi sa bawat isa. Tulad ng aking message kanina sa ating GC na napakahalaga ng paksa o topic na ating pag-aaralan ngayong gabi. At kung halimbawa na tatanungin tayo, ano yung ninanais natin na maranasan sa ating Christian life, bukod doon sa assurance ng salvation natin, sa palagay natin, ano yung gusto natin na ma-experience natin sa ating Christian life? Siguro tatawag ako ng mga ilan.
At yung iba ay pwedeng isipin nyo na kung ano yung gusto nyo na yung pinakagusto ninyo na ma-experience sa ating relasyon sa Panginoon. Siguro tawagin ko si Brother Renmark. Brother Renmark, kung ikaw ang tatanungin, ano yung isa sa mga pinaka ninanais mo na maranasan sa pakikipagrelasyon mo sa Panginoon? Brother Renmark? Hello po. Good evening po ulit. Siguro po sa akin po yung pong mas mapalapit pa po sa Panginoon. Yung mas Okay. makilala. Sige. Okay na yan. Mas mapalapit sa Panginoon. Tatawag ako sa mga kababaihan. Si Sister Eunice. Sister Eunice, ano kaya sa palagay mo yung ninanais mo? Sabi ni Brother Renmark, mapalapit sa Panginoon. Ikaw, Sister Eunice, sa palagay mo, ano yung gusto mo na ma-experience, yung pinakanais mo na maranasan sa Christian life mo? Yung ano po, makasama ko po yung buong family ko po sa pagsisimba din po tsaka pagpupuri sa Panginoon. Okay, salamat. Yung maligtas din yung mga loved ones. Okay. Sino pa ba yung mga nandito sa GC natin? Yan, titignan ko muna, no? Handaan nyo na yung mga isasagot ninyo. Tanungin natin si Haven. Yan, si Haven. Nandyan si Haven. Brother Haven. Brother Haven. Okay, wala. Nakita ko siya naka-online si Brother Haven. Siguro si Anel. Anel? Si Anel, pwede ba? O si Maisel. Sige, si Maisel. Hello, good evening po. Sa akin po is yung maging consistent po sa paglilingkod ko po sa Diyos. Okay, napaka ganda ng lahat na yan ay marahil ay gusto natin na ma-experience yan. No? Kaya ngayong gabi meron tayong isa na mahalaga na sa tingin ko ay bahagi ng lahat ng mga bagay na sinabi ninyo, yung maging malapit sa Panginoong Diyos, maligtas yung mga pamilya, makapagpatuloy sa paglilingkod. Alam nyo, noong nakaraan ay napag-aralan natin ang tungkol sa napakalaking privilege na ibinigay ng Diyos sa atin bukod sa ating kaligtasan, yung biyayang kaligtasan at buhay na walang hanggan, yung about sa prayer, no? Binigay niya ito sa atin tanging sa mga mananampalataya lang na mararanasan nila yung to access sa throne of God through prayers. At nakita natin na ang panalangin ay hindi siya mahirap, no, na gawin, na akala natin sapagkat noong nakaraan iniisip natin na kailangan ito ay magagandang pananalita, mahabang pananalangin. Subalit nakita natin na napakasimple ng pananalangin sapagkat ang pananalangin ay pakikipag-usap sa Panginoong Diyos. Alam niyo ang panalangin hindi lang siya asking for anything, no, o mga bagay-bagay. Ang panalangin din ay tumutulong ito upang lumago at mapanatili natin ang magandang relasyon natin sa Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga ng pananalangin. Maraming mga Kristiyano, ewan ko kung kayo rin ay
nararanasan nyo ito, na kung minsan ay nagiging boring ang pagpe-pray o sometimes ay wala na tayong appetite or wala na tayong gana sa pananalangin. Nakita natin ng isang dahilan sa bagay na yan. Bakit dumarating sa isang believer yung nawawalan siya ng appetite, gana sa pananalangin. Kung minsan kasi, marami sa kanyang mga panalangin o halos lahat ng kanyang mga panalangin ay walang kasagutan o walang tugon. Kaya ngayong gabi ay napakahalaga na matutunan natin mula sa salita ng Diyos kung paano magiging powerful ang prayers natin, kung paano magiging effective ang prayers natin, sapagkat ito yung magdadala sa atin to enjoy yung communication with God. At alam ko na sa aking experience din, malaking bagay ang effective prayers sapagkat lalo tayong maiengganyo na paglingkuran ng Panginoong Diyos dahil alam natin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay makapangyarihan, walang bagay na imposible. Sa aking karanasan sa loob ng ilang taong ko ng pananampalataya, marami ng mga panalangin na imposible pero nagiging posible, at yan yung lalong nag-i-encourage sa akin to pray every day. Sabi nga ng awit ng mga bata, read your Bible and pray every day and you grow, grow, grow. Napakalaking bahagi nito sa ating paglagong spiritual. At titingnan natin ang mga ilang mga katotohanan mula sa salita ng Diyos, ang bahagi para maging powerful, maging effective ang ating prayer. Merong isang testimony sa sulat ng mga awit, chapter 66, verse 18. Actually, ito ay isang, mamaya makikita natin, ito ay isang testimony, no? Sa Psalms 66, verse 18, kung paanong ang kanyang panalangin ay nagkaroon ng mga tugon galing sa Panginoong Diyos. Sa Psalm 66 verse 18, okay. Meron bang pwedeng mag-assist sa atin na magbigay ng verses? And dito sa aking salin, siguro basahin ko, sabi niya, o parehas lang ata yung salin. Kung pinakundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. Sabi niya, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Sa ibang salin, sa mababang na salin, if I cherish, sabi niya, sin or iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Actually, itong salita na ito, sabi ko nga sa inyo, ito ay patotoo na although ang sumulat sa Psalm 66 ay unknown siya, no? Hindi kamukha sa mga previous, si King David, si Asaph, nababanggit ang kanilang mga pangalan na sila yung sumulat ng mga nakikita natin, na nababasa natin. Ang Psalm 66 ay unknown siya ayon sa mga nag-aaral sa mga Bible, pero ipinagpapalagay nila isa siya sa mga awit dahil ang Psalm 66 ay pag-anyaya sa pagpupuri sa Panginoong Diyos kung babasahin natin yung mga unang verses. Pero ang gusto ko makita natin dito sa verse 16 ng Psalm 66, sabi niya, kayo'y magsiparito at dinggin ninyong lahat na nangatatakot sa Diyos, at ipahayag ko kung ano ang kanyang ginawa sa aking kaluluwa. Kaya kung titignan natin
ito ay isang testimony at ninanais niya na ang bayang Israel ay marinig ang bagay na ito. No? Kasi yung sinasabi rito ninyong lahat na nangatatakot sa Diyos, ito ay tumutukoy sa bayang Israel, ang bayan ng Diyos. At ang sabi niya, come and hear, all you that fear God, and I will declare. Parang sasabihin niya, i-share niya yung bagay na kahanga-hanga na ginawa ng Diyos sa kanyang kaluluwa, sa kanyang sarili. Sabi niya sa verse 17, ako'y dumaing sa kanya ng aking bibig at siya'y ibinunyi ng aking dila. Gusto kong makita natin dito yung kanyang kalagayan. Maaring yung mga tao na inanyayahan niya, maaring alam nila kung ano ang naging sitwasyon niya. No? Maaring siya, ang kanyang pamilya, o ang kanyang ministry, o ang kanyang leadership, o kung siya man ay manunugtog, maliwanag na siya ay dumaranas ng sufferings, o mga pangangailangan, o mga problema. Makikita natin yon doon sa I cried, no? Yung salitang I cried means ay mayroon siyang pinagdadaanan. Ako'y dumadaing. Yon ang sa ibang salin. Ako'y tumatawag, no? Sa kanya ng aking bibig. Sa kanya, nakadirect ito sa ating Panginoong Diyos, ang Diyos ng bayang Israel. At hindi lang sa kabila ng kanyang, ito ang maganda sa kanya, sa kabila ng kanyang pinagdadaanan, sabi niya, at siya'y ibinubunyi ng aking dilat. Siya ay patuloy na itinataas niya ang Diyos, pinupuri niya ang Diyos, niluluwalhati niya ang Diyos. Kaya makikita natin ang sumulat nito, masasabi natin na siya ay spiritually tuned. No? Siya ay mayroong magandang ugnayan sa Diyos. At marahil siya sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga nangyayari sa kanya, is namumuhay siya na nakalulugod sa Diyos. At yun ang tila nakita niyang sikreto. Nakita niya ang pamumuhay na lumalayo sa kasalanan, ang isang sekreto para ang panalangin ay pakinggan ng Diyos. Sabi niya sa verse 18, kung pinakundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, if I cherish o nagiging masaya siya, parang tinatawag na pet sin, paulit-ulit. Kung minsan ang isang Kristiyano hindi siya perfect, ayon sa 1 John chapter 2, maaari tayong mahulog sa iba't ibang mga tukso, pagkakasala. Pero kapag ang kasalanan ay ginugusto mo, ninanais mo, masaya mo ito na ginagawa, yun ang tinutukoy dito ng sumulat. Na ito'y sa puso mo ay ito yung ninanais mo. Sabi niya, hindi ako didinggin ng Panginoon. Ngunit sabi niya sa verse 19, ngunit katotohanang dininig ako ng Diyos. Kanyang pinakinggan ang tinig ng aking dalangin. Kaya isa sa mga nakikita natin dito na katotohanan, dito sa pahayag, testimony ng sumulat, napakahalaga ng tinatawag na right heart. No? Isa sa mga powerful prayer and isa sa mga effective prayer when you pray with the right heart. Laging matuwid, malinis ang ating mga puso. Kaya napakahalaga noong sulat ni Juan sa unang Juan Kapitulo 1, talatang 9. Alam natin na yung chapter 1 ng 1 John is about fellowship with God, fellowship
with one another. Yun yung pinaka-tema ng 1 John chapter 1, yung fellowship. Kaya kung ibababa natin yung pagbasa natin, makikita natin dyan na ang tinutukoy niya yung kahalagahan ng pakikisama sa Diyos, ang siyang nagbubunga ng pakikisama sa isa't isa. Kaya ibig sabihin nito, yung sabi niya doon na if you walk in the light, no, yung paglakad sa katuwiran, yun yung nagpapalakas, napapanatili yung ating fellowship sa Panginoong Diyos. At ang kasalanan naman, yung paglakad sa kadiliman, ito naman yung nagiging dahilan upang pansamantala na masira yung ating fellowship sa Panginoong Diyos. At yung 1 John 1:9, napakahalaga nito. No? Kaya sa ating pagtawag sa Diyos, sa ating pananalangin sa Diyos, napakahalaga noong mayroon tayong tinatawag na right heart, malinis na puso. At yan ay magagawa rin natin through prayer. Kaya ina-advise ko ang bawat isa sa atin na ugaliin natin na bago tayo matulog sa gabi, kung pwede tayong mag-pray, tumawag sa Diyos, pasiyasat natin ang ating mga puso, ang ating mga kaisipan. Baka mayroong mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Sabi nga din dito sa awit 139 verse 23 to 24, makikita natin dito ang isang katotohanan na ang Diyos ay omniscient, omnipotence, omnipresent. Dito sa Psalms 139 verse 23 to 24. Yan, sabi rito, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip. Verse 24, at tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daan walang hanggan. Ito ay isang napakagandang bahagi na panalangin o kahilingan sa Panginoong Diyos na pasiyasat natin ang ating mga puso. Kung babalikan natin yung verse 23, maganda na makita natin ang bagay na ito. Dito makikita natin yung pagkakilala ng tao na ito. Although ito si Haring David, ayon sa mga nag-aaral sa Biblia. At dito, makikita natin yung kanyang pananampalataya sa Diyos, pagkakilala niya sa Diyos. Kinikilala niya ang Diyos na ang Diyos ay Diyos na nakikita ang lahat ng bagay. Maging ang laman ng kanyang puso, laman ng kanyang isip. Sabi niya, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako. Try me. At alamin mo ang aking mga pag-iisip. At napakahalaga ng bagay na ito. Sapagkat kung minsan may mga tayo mismo sa ating sarili, kung minsan may mga bagay na tayo ay hindi natin nakikita. Nagiging blind-sided tayo. Lalo na kapag gustong-gusto natin yung ginagawa natin kahit alam natin na ito ay hindi nakalulugod sa Diyos. Nabubulag tayo sa katotohanan na yon. At ganyan ang naranasan ni Samson
Kung pag-aaralan ninyo ang buhay ni Samson, siya ay nagkagusto sa isang Pilistia na si Delilah. Hindi niya na tinignan yung konsekwensya, yung maaaring mangyari sa kanya. At ganoon din ang nangyari kay Haring David nung siya ay magkasala. Nabulag siya sa mga bagay na gusto niya. Subalit, ito'y alam ng Diyos. At napakahalaga na idinudulog natin sa Panginoong Diyos at pinauhugas natin sa Panginoong Diyos ang ating mga sarili. Lahat tayo, as a human nature, habang tayo nandito sa lupa, pwede tayong magkasala sa isip, salita, sa gawa. Pero iba yung kumbaga sa putik, ikaw ay talagang lumulusong sa putik. Kaya nga ang mga mananampalataya ay inialintulad sa mga tupa, sapagkat ang mga tupa, ang kulay nila ay puti at gusto nila lagi malinis sila. Once na daw ang tupa ay nalubog sa putikan, gusto niya alisin niya. Tinatanggal niya kaagad yung kanyang dumi. Ganyan ang isang tunay na mananampalataya. At napakahalaga ng confession, yung sa 1 John 1:9, magagawa lang natin yan through prayer. Huwag natin itago, sapagkat hindi natin maitatago. Proverbs 28 verse 13. Maaring sa mga kapatiran, sa mga ibang mga kapatid natin, o sa ibang tao, maaring maitatago natin yung mga nagagawa natin na kasalanan, no? Pero sa harap ng Diyos, maliwanag na ito'y nakikita niya. Kasi pagka tinago natin, pinagtakpan natin, at ganyan ang ginawa ni Haring David, nung ipapatay niya yung asawa ni Bathsheba, si Uriah, upang pagtakpan ng kanyang ginawa ay lalo siyang nabaon sa pagkakasala. Ang sabi rito, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginawa. He that covereth is set and forsaketh them shall have mercy. Tatatawarin tayo, kakaawaan tayo ng Diyos sa oras na ito'y pinagtapat natin at hindi lang pinagtapat, no? At nagiiwan ng mga yaon. Yung tinatalikuran natin. At yan yung mga minsan na weakness natin na dapat nating ipagtapat sa Diyos. Ama, mahina ako. Lagi na lang po akong nahuhulog sa ganitong pagkakasala. Tulungan mo po ako. Alam ko po, alam niyo po ang mga bagay na yan. At alam niyo yung acceptance and confession, doon nagsisimula na ang Diyos ay kikilos at gagawa. Kaya doon sa 1 John 1:9, sabi ron, isa ito sa mga favorite verse ko, dahil ito rin ang pumapawi sa pagka sa mga panahon na nakakagawa tayo kasi ng kasalanan, ito yung nagdadala ng kalumbayan, kalungkutan sa atin. Ito yung pumapawi. Kaya isa ito sa mga favorite verse ko eh. Yung if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Hindi lang niya patatawarin, kundi ito ay kanyang lilinisin. At sa ganyang pamumuhay, yan yung pamumuhay na tinutukoy ng sumulat dito sa Psalm 66 verse 18. Sapagkat ang buhay niya ay itinalaga niya sa Panginoon, ang buhay niya ay nasa Panginoon, inuuna niya sa Panginoon, namumuhay siya sa Panginoon, kaya sa kabila ng nakaharap niyang mga suliranin, sabi niya, tinugon ako, dininig ako ng Panginoon. Marahil siya rin ay may mga bagay na pinagdaanan
Pero sabi niya, kung pinakundanganan ko, kung babalikan natin, if ay, yung salitang if, kung yung kasalanan na gustong-gusto niyang ginagawa ay inayaan niyang manatili sa buhay niya. Yun yung salitang if I regard, if I cherish. Ang sabi niya, wala, hindi ako tutugunin ng Panginoon. Marahil siya ay nakaranas sa kanyang pamumuhay tulad ng ating binasa, nakita natin na siya ay tinugon ng Panginoon at isang magandang bagay, ito ay nais niyang i-share sa mga Hudyo, no, na kaya tinawag niya sila upang sabi niya i-share ko sa inyo yung ginawa sa akin ng Diyos. At ito yung isang katotohanan. A clean heart produce a clear relationship with God. And pagka maganda yung relasyon natin sa Diyos, ito ay yung prayer natin ay nagiging powerful, nagiging effective yung prayer natin. Kaya marahil ito ay isa sa mga ipag-pray din natin. Sabihin natin sa ating Diyos Ama doon sa langit, Ama, tulungan mo po ako na maging tapat sa iyo. Sa panahon na ako'y nagkakamali, tulungan mo ako na humingi kaagad ng kapatawaran sa iyo. Gusto ko po na lagi akong mayroong matuwid na puso sa iyong harapan. At ang Diyos naman ay nakikinig at ako'y naniniwala, didinggin niya ang ating mga panalangin. Maging yung mga imposibleng panalangin. Lately, meron kaming ako personal, meron akong mga prayers na nakita ko na although yung prayers ay hindi para sa akin, yung tinatawag na intercession prayer, no? May mga pinagpe-pray ako na nakita ko kumilos ang Diyos at ako'y nagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Kaya gusto ko rin maranasan ng bawat isa sa atin na maging powerful, maging effective yung prayers ng bawat isa. Alam ko marami rin pinagdadaanan ng mga kabataan, marami ring mga suliranin, marami ring struggle, maraming mga hamon. At sa tingin ko, ang solusyon dyan ay yung powerful prayers and effective prayers. At isa sa magdadala sa atin upang maranasan natin ang makapangyarihang pananalangin ay yung lagi nating panatilihin na maayos yung kaugnayan natin sa Panginoon, yung relasyon natin sa Panginoon. At iyan ang isang bagay na pinapatutuo ng ating teksto, itong binasa natin dito sa Psalms 66 verse 18. Pangalawa, gusto ko rin makita natin, although nakita natin yung testimony nitong sumulat sa awit, no, na yung buhay na lumalayo sa pagkakasala, yung buhay na mayroong right relationship, fellowship with God, ay nagiging effective ang prayer. Gusto ko rin makita natin isa sa mga tinuro mismo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Sa tingin ko ay napakahalaga rin ng katotohanan na ito at na kailangan nating matutunan nang sa ganon ay maranasan natin yung tinatawag na powerful prayer and effective prayer. Tinutukoy ko dito sa Marcos chapter 11 verse 24. Okay. Sabi rito,
Kaya nga sinasabi ko sa inyo, una gusto kong makita natin na ang nagsasalita rito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. No? Ito yung makikita natin yan sa verse 22. Sapagkat dito kasi ay ito yung actually malapit na rin siyang maghirap dito, no? Sa panahon na ito. Ito yung panahon na abang sila'y naglalakad, nakita nila yung puno ng igos at natuyo ito, no, mula sa kanyang mga ugat, no? Sapagkat ito ay isinumpa ng ating Panginoon. At ayon dito sa 21, at sa pagkaalala ni Pedro ay sinabi sa kanya, Rabbi, ang tinutukoy dito, yung rabbi kasi is a Hebrew word, means teacher. Parang sinasabi niya, Guro, narito ang sinumpa mong puno ng igos ay natuyo. Kasi yung istorya nito, pipitas sana ng bunga ng igos ang Panginoong Yesus nung lapitan niya yung igos, wala siyang bunga. Kaya ang ginawa ng Panginoon ay isinumpa niya. Pinapakita niya roon na hindi siya natutuwa doon sa igos sapagkat hindi nagbubunga. Sa tingin ko, ganun din sa bawat Kristiyano na hindi nagbubunga, nalulungkot ang Panginoon. At dito, sabi ng Panginoong Yesus, noong sabi ni Pedro, parang sabi ni Pedro, nangyari po yung sinabi ninyo. Although dito ginamit yung salitang sinumpa mong puno. No? At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Siguro yung pananampalataya na tinutukoy dito ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad, kung ang kanyang mga alagad ang kausap niya rito, sapagkat si Pedro ay isa sa mga disciple niya, hindi ito yung pananampalataya para maligtas. Ito rin yung sinasabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:6-7 na walk by faith. Yung pagtitiwala, yun yung ibig sabihin nun na mamuhay ka sa pananampalataya. Yung nagtitiwala ka sa Diyos. Hindi ka lang naniniwala sa Diyos, nagtitiwala ka sa Diyos. Sapagkat alam mo na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay makapangyarihan. Yun ang sinasabi rito ng ating Panginoong Yesukristo. Yung pagtitiwala sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa verse 23, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, aring mayroon siyang tinuturo, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, at hindi mag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi mananampalataya na mangyayari ang sinabi niya ay kakamtin niya yaon. Kaya dito niya sinabi yung teksto natin na kaya nga sinasabi ko sa inyo ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at inihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na. Past tense siya, no? At inyong kakamtin. Paano yon? Tinanggap mo na. Pero saka mo palang mahawakan kung bagay man yon, no? Ang ibig sabihin nito, pasalamatan mo na sapagkat alam mo na ang Diyos na iyong nilalapitan ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito ang isang mahalagang katotohanan. Isa sa mga nagbibigay ng kapangyarihan sa ating pananalangin ay yung ating pananalig, pagtitiwala sa Diyos. Yung kinikilala natin siya, una na siya ay ating Ama. Kaya nga sabi ng Panginoon, ganito kayo manalangin, Ama namin, sumasalangit ka. Kaya very important din yung right prayers.
dapat pagka magpe-pray tayo, address to the Father in Jesus name, no? Sabi nga nung isang commentary na nabasa ko, wag daw nating insultuhin ng Ama. Minsan kasi kausap natin ang Ama tapos sasabihin natin Panginoon. Kasi ang Diyos ay iisa na nasa tatlong persona, distinct person sila. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Sanayin natin na i-address natin ang ating panalangin sa Ama at ilingin natin sa pangalan ni Jesus, at mamaya makikita natin bahagi ng ating powerful prayer ang hingiin natin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Pero dito ang gustong bigyan diin ng ating Panginoon, yung panalangin na effective ay nakabase hindi doon sa kung ano yung hinihingi natin, kung sino yung hinihingaan natin, inihingian natin. Yun ang mahalaga na nasa puso't kaisipan natin, na kinikilala natin na ang Diyos, ang Ama na ating nilalapitan ay Diyos na makapangyarihan. Kaya ito yung gusto niyang ipahiwatig ng ating Panginoong Yesus. At alam natin ang opposite ng pagtitiwala ay yung pag-aalinlangan. Kaya nga sinabi niya rin dito na huwag tayong mag-aalinlangan. Kaya ang sabi niya, di ba, dito sa verse 23, sabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito. Kung baga, from impossible to possible, no? Yun yung sinasabi rito ng Panginoon. Hindi naman literal ito na sasabihin natin sa bundok, no? Ang tinuturo ng Panginoon Jesus dito, yung imposible ay magiging posible sa pamamagitan ng pananalangin na mayroong pagtitiwala sa kapangyarihan ng ating Diyos Ama na nandun sa langit. Kaya yun yung sinasabi niya, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat. At hindi mag-aalinlangan, yun yung opposite sa kanyang puso, kundi mananampalataya na mangyayari ang sinabi niya, ay kakamtin niya yaon. Kaya very important ang gustong ituro rito ng ating Panginoon. Sa ating pagtawag sa Diyos, dapat may lakip ito na pananampalataya, paniniwala, pagtitiwala na ang Diyos na ating kinakausap, ang Diyos na ating pinagdadala ng ating mga kahilingan, ng ating mga suliranin, ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At makakaasa tayo na makakatanggap tayo ng sagot sa Diyos. Subalit kung mag-aalinlangan tayo, maging si Santiago, sinabi niya yan sa James chapter 1 verse 6. Kapag ang isang mananampalataya o ang isang Kristiyano, pagkatapos niya mag-pray, siya ay nag-aalanganin o nag-aalinlangan kung tatanggapin niya nga, ang sabi ni James, wala kang tatanggapin. James chapter 1 verse 6, sabi niya, ngunit umingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabila. Verse 7, sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Parang sinasabi niya, ang isang nag-aalinlangan ay hindi tutugunin ng Panginoon. One reason yan. Alam niyo, merong isang kwento, although ito'y old story na, at noong ako'y bagong Kristiyano, ito yung naging
parang hamon din sa akin na kapag mayroon akong idinadalangin sa Diyos, hindi ko pa man hawak, hindi pa man tinugon, ay pinasasalamatan ko na ang Diyos. Meron daw mga farmer sila, mga believer sila, nagtitipon sila sa isang kubo at minsan sa kanilang pulong panalangin, nagkasundo sila na sila ay magkita-kita doon sa kubo na pinagkakatipunan nila upang humingi ng ulan sa Panginoong Diyos dahil natutuyo ang kanilang mga pananim. Dahil noon ay hindi pa masyadong uso yung mga patubig, umaasa lang sila sa ulan. Kaya sa katanghaliang tapat, napagpasyahan nila na sila ay magpulong at manalangin. Napag-usapan nila na sa pagkarating ng hapon, sila ay magkakatipon at mananalangin para sa paghingi ng ulan. Alam nyo, mayroong isang matanda na dumalo na nagdala ng payong. Although siya ay tinanong ng iba, sabi nila, paggabi na, bakit may dala ka pang payong? Hindi na mainit ang panahon, sabi nila. Ang sabi ng matanda, di ba kaya tayo nagtitipon upang manalangin at upang umulan? Kaya ako nagdala ng payong sapagkat ako'y naniniwala na tayo'y papakinggan ng Panginoong Diyos. Napakahalaga nito. Kaya gaano man ka-imposible, sabi ng Panginoon, sabi mo sa bundok na ito, sumugba sa dagat, susugba siya. Yung impossible nagiging possible kapag ka ang nananalangin ay mayroong malaking pagtitiwala sa Diyos. Kinikilala niya ang Diyos na nandoon sa langit. Kaya yung pattern of prayer, yung sinabi niya, Ama namin, sumasalangit ka. No? Yun eh. Kinikilala mo ang Diyos ay nag-i-exist, ang Diyos ay naririyan, ang Diyos ay makapangyarihan, at nagpapailalim ka. Sambahin mo ang ngalan niya, sabi niya. At napakaalaga ng bahagi na ito. Bahagi ng ating right heart ay yung pagtitiwala sa Diyos. Kaya sabi rin sa Matthew 21:22 bilang reference pa natin, Matthew 21. And Matthew 21:22. Sabi rito, at lahat ng mga bagay, pansinin natin ito, yung and all things, at lahat ng mga bagay na inyong ihingiin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Kaya mga kapatid, ito ang dahilan bakit nais ng Diyos na lumago tayo sa pananampalataya. Lumaki yung ating pagtitiwala sa Diyos. Mag-grow yung pagkakilala natin sa Diyos. Sapagkat nakabase dito yung magiging kapangyarihan ng ating prayers. At nawa ay matutunan natin at makita natin ang katotohanan na ito. Kaya alam ninyo yung pananampalataya sa Diyos, sabi nga nung quotation na nabasa ko, faith does not mean forcing God to do what we want. Yung biblical faith means submits to God's will. Yun yung tunay na pagtitiwala.
At bahagi rin yan ng powerful prayer pagka ang hinihingi natin ay yung kalooban ng Diyos. Sabi sa 1 John chapter 5 verse 14. Kasi minsan ginagawa nating genie ang Panginoon, no? Para siyang genie na lumabas sa bote na umihiling tayo. Ang maganda kasi ay sabihin natin kung kalooban mo po, O Diyos, no? Naway, pahintulot mo na magkaroon ako ng ganito, kung gusto mo magkaroon ako ng ganyan. O kung makatapos ako ng ganito, yung ganito. Makapangasawa ako ng ganito, kung loobin mo. Yun, kung loobin mo lagi, yun. Lagi nating hingiin yung according to God's will. Ang sabi kasi sa 1 John 14, at ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya. Means confidence. Makakatiyak tayo na tutugunin yung prayers natin. No? Sabi niya na kung tayo'y umihingi ng anumang bagay na ayon sa kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Napakaganda na isa sa mga powerful prayer yung inaayaan natin ng Diyos ang siyang magpasya para sa mga bagay na hinihingi natin. Kasi minsan, baka yung hinihingi natin ay hindi makakabuti sa atin. Kaya nga may kasabihan, pagka ang hinihingi natin na hindi ibinigay ng Diyos, ibig sabihin nun, mayroon siyang mas maganda na nakalaan na ibibigay sa iyo. Sometimes yung hindi ibinigay means denial, no? Kaya napakahalaga minsan yung hindi pagtugon ng Diyos, yung hindi niya ibinigay yung inihingi mo, ang ibig sabihin nun, mayroon siyang mas maganda na nakalaan para sa iyo. Sabi nga sa Matthew 6, no? Kung hihingi ka ba ng tinapay, bibigyan ka ng bato ng Panginoon? Kung hihingi ka ba ng isda, bibigyan ka ba niya ng ahas? Anong ibig sabihin ng Panginoon? Alam niya kung ano ang mas makakabuti sa atin. Kaya napakahalaga na sa ating pananalangin, lagi natin isaalang-alang kung ito ba'y kalooban ng Diyos. Sapagkat kung hihingiin natin ang kalooban niya at ang kalooban niya ang siyang hihingiin natin, mas tatanggapin natin ang isang bagay na tunay na makakabuti sa atin. Kaya ang Panginoong Yesus ang siyang napakagandang halimbawa dito. Ito ay ipinakita niya doon sa Garden of Gethsemane. Noong siya'y nananalangin sa Matthew 26 verse 39, nandun yung salitang, Lord, let your will be done. Matthew 26 verse 39, sabi rito, at lumakad siya sa dako paroon, at siya'y nagpatirapat, nananalangin, na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito, yung saro, yun yung sufferings niya. No? Dahil ang Panginoon nakikita niya kung gaano kabigat, kasakit, ang pagdadaanan niya para matubos niya ang kasalanan ng sanlibutan. No? Pero ang sabi niya, gayunmay, wag ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Not my will, but your will be done. Kung ano po ang kalooban niyo, O Diyos. Ipahayag natin ang mga bagay na hinihingi natin at hingiin natin ito kung kalooban mo po, O Diyos. Sapagkat
Ang ibig sabihin nun, ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Sapagkat naniniwala ka na mas alam ng Diyos kung ano ang bagay na makabubuti sa iyo. Kaya sa Matthew chapter 6 verse 10, Matthew chapter 6 verse 10, ito rin ang sinabi ng ating Panginoong Yesus. Anong sabi rito nung ituro niya yung pattern of prayer? Sabi niya, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Actually, yung Matthew chapter 6, yung Our Father, hindi naman ito prayer na kailangan paulit-ulit. It is a pattern of prayer, no? Kaya yung word na acts, yung ACTS, yung Ama namin, ito yung pagpuri, yung adoration, confession, patawarin mo kami tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Yun yung word na acts, ACT, thanksgiving. No? And then yung S, yung supplication, yung paghingi. Pero mahalaga na tuwing ihingi tayo lalapit sa Diyos, hindi parang inuutusan natin ang Diyos. Yun minsan ang o sabihin natin na bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Sapagkat yun ay pagkawalan ng respeto sa Diyos. Kung nirerespeto natin ang Diyos at kinikilala natin ang Diyos na siya ay mabuti, na siya ay makapangyarihan, walang bagay na hindi niya kayang gawin, bakit hindi natin paubaya sa Kanya kung ang mga bagay na hinihingi natin ay kalooban niya? Tandaan natin, laging may nakalaan ang Diyos na pinakamainam sa atin. At kauli-ulian, nagiging powerful ang prayer natin sa pamamagitan ng makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Yesus. John 14, verse 13 to 14. John 14, verse 13 to 14. Ganito ang ating mababasa. At anumang inyong hingin sa aking pangalan, ang Panginoong Jesucristo ang siyang nagsasalita rito at kausap niya rin ang kanyang mga alagad. Ito rin ay bahagi ng tinatawag na discourse doon sa Last Supper. No? Sabi niya, at ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumuwalhati sa anak. Glorified in the Son, sabi niya. Verse 14, kung kayo'y magsihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ay aking gagawin. I will do it, sabi niya. No? Gusto kong makita natin dito na ang isa sa mga powerful prayer ay yung lumalapit tayo sa Ama, tumatawag tayo sa Ama through the authority of the Lord Jesus Christ. Ang pananalangin na paglapit sa Ama sa pangalan ng ating Panginoon, ito ay isang pagpapakita ng atin naman na pagkilala sa biyayang tinanggap natin sa ating Panginoon. Tandaan natin, tayo ay makasalanan, ang Diyos ay banal. Kailanman hindi tayo pwedeng lumapit sa banal na trono ng Diyos dahil tayo marumi, tayo makasalanan. Pero dahil sa ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang paghihirap, sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay, ang tinatawag na magandang balita na siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya,
huwag nating kalimutan na sa tuwing tayo ay lumalapit sa banal na trono ng Diyos, ay dahil sa ating Panginoon. Dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil sa sakripisyong ginawa ng Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at ng kanyang muling pagkabuhay, hinugasan niya ang ating mga karumihan, pinatawad niya ang ating mga kasalanan, at binuksan niya ang langit para sa atin. At ang isang katotohanan ng ating Panginoon, pagkatapos na siya ay mamatay at muling mabuhay, sa ika-40 araw siya ay muling umakyat doon sa langit. Sa mga sulat ni Pablo, paulit-ulit niya sinasabi na ang ating Panginoon ay nakaluklok sa kanang luklukan ng Ama. Yun ang kapangyarihan, authority. At kung tatanungin mo, bakit naroon ang Panginoon? Jesus is in heaven today in behalf of us. Dahil sa atin. Siya'y namamagitan sa atin. Kaya wag nating kalimutan yon. Hindi lang simpleng idinadagdag sa panalangin ang bagay na yan na sa pangalan ni Jesus. Sa tuwing tayo lumalapit sa Diyos, alalahanin natin iyon ay biyayang natamo natin dahil sa Panginoon. Kaya napakahalaga na tuwing lalapit tayo sa Ama, sinasaalang-alang natin ang ginawa ng Panginoon. Yung kanyang finished work dito sa lupa. Yung kanyang kamatayan, yung kanyang muling pagkabuhay. Kaya ganun din ang sinabi ng Panginoon sa John 15, verse 16. Sabi niya, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. Meaning, yung ating relationship sa Panginoon ay not because of us. Sabi niya, hindi ninyo ako hinirang. Kayo'y hinirang ko. That is grace. Biyaya. Biro mo yung tayo ay mapili ng Diyos? Mapili niya? O mapili niya ang kanyang mga alagad? Sabi niya, at aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyawan at magsipagbunga. Ibig sabihin dito, sila ay mangangaral at yung mga sasampalataya, yun ang kanilang bunga. Sabi niya, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingiin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Ang ibig sabihin dito ng Panginoon, biyaya na tayo ay naging bahagi ng mga hinirang niya. Yung mga tinatawag na chosen people. Hindi lang ang mga Hudyo ang mga chosen people. Tayo yung spiritually chosen. At ang nais ng Panginoon sa atin ay maging fruitful tayo. Yung buhay natin ay magamit para ang iba ay maligtas. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. At bahagi niyan, upang tayo magsipagbunga, napakahalaga ng panalangin at ang anumang hingin natin sa Ama, sabi ng Panginoon, sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. Hindi lang natin iniisip yung tayo nakakalapit sa Diyos dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kundi pinapaalala rin niya sa mga talatang ito na ito'y napakaganda na ibahagi natin sa iba. At hingin natin yung kaligtasan nila. Pagkatapos na mabahagi natin ang magandang balita, pag-pray natin sila. At ang sabi rito, hingin natin sa pangalan ng Panginoon. Although meron pa ako ritong mga ilang bahagi, katulad ng yung persistence prayer, no, yung thankful prayer, mga bahagi na nagiging effective yung prayer natin.
Pero dahil sa nakikita ko masyado ng mahaba yung oras natin, for the meantime, ay ito yung nais kong ibahagi sa atin. Una, ang isang powerful prayer and effective prayer, ito ay nakasalalay sa ating tamang kaugnayan sa Panginoon. Yung tinatawag na pray with the right heart. Yung pamumuhay natin, napakahalaga. Number 2, pray with faith. May pagtitiwala sa Diyos. Naniniwala tayo na walang bagay na imposible sa Panginoong Diyos. Pray according to His will or to God's will. And lastly, pray in the name of the Lord Jesus Christ. Nung ginagawa ko ang lesson natin, nag-pray din ako sa Panginoon. Tinanong ko ang Panginoon, Panginoon, ano po ang maganda na gusto mo sa amin? Gusto mo sa kabataan? Sa aking pagninilay at sa akin ding obserbasyon, sa aking mismong mga anak, dahil sila'y mga youth, lalo na si Ching, nakita ko yung mga struggle. Nakita ko yung kung gaano rin kahirap yung pag-aaral, pagsisikap, at sa kanilang o sa inyong gulang ay nakita ko marami na rin kayong nararanasan, face, nahaharap na mga struggle, problem, iba-iba. Nagpipray ako kung ano ang maganda. At alam ninyo, ito yung pinakita ng Panginoon. Na kung ang bawat isa sa inyo ay makakaranas ng powerful and effective prayers, sa tingin ko, lalo kayong mag-grow, lalo kayong magagamit sa Panginoon, at lalo nyong mararanasan ang kabutihan ng Diyos sa inyong mga buhay. Ang aking panalangin, naway ang ating ipanalangin nyo ang isa't isa, na ang bawat isa ay maranasan ang powerful prayer at ang tinatawag na effective prayers. Ako rin ay natutuwa kapag mayroong mga nagme-message, kahit mga batchmate, unbeliever, believer, minsan sasabihin sa akin, Brother Wilson, pakipag-pray. Sa mga nagdaang mga past year, dumaan din ako sa mga pagsubok, problema, hindi man ako, sa aking mga loved ones, mother, mga pamangkin, at nakita ko ang kapangyarihan ng prayer. Kaya nga, minsan siguro, nasabi ko nga, siguro minsan parang naboboring na sila o parang minsan nababaduyan sila pagka sinasabi kong, sige, pag-pray natin. Alam nyo ba sa pananalangin natin na napapagalaw natin ang makapangyarihang kamay ng Diyos? Hindi man tayo gumalaw sa panalangin natin, ang Diyos ang siyang gagalaw sa mga buhay natin. Let us pray. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po at nais mo po na ang aming mga panalangin, ang aming mga karaingan, aming mga pagtawag po sa inyo ay tunay po na maging makapangyarihan, maging epektibo, magkaroon ng katugunan na ayon sa iyong kalooban, upang ito po ay tunay na maging pagpapala sa buhay namin, hindi lang sa amin, kundi para din sa iba. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong mga salita.
At amin pong panalangin nawa po ay matutunan namin ang mga katotohanan ng iyong mga salita, nang sa ganun po ay maging makapangyarihan ang aming panalangin, maging effective ang aming panalangin, at ito po ay tunay na maranasan namin ang iyong kapangyarihan sa buhay namin. Sapagkat tunay po na sa buhay na ito ay maraming pangangailangan, maraming ligalig, suliranin. Subalit salamat po. Ikaw po ay nakatuon sa amin at nakaandang tumugon sa anumang kahilingan namin. Kung matututunan po namin ang mga bagay na amin na pag-aralan mula sa iyong mga salita. Pagpalain mo po, O Diyos, ang bawat isa, lalo-lalo na po ang aming mga kabataan na nag-aaral, tatrabaho. Ingatan mo po sila at naway matutunan ang pananalangin sa bawat sandali, sa bawat sitwasyon ng kanilang mga buhay. Ang lahat po ng ito ay aming pong samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless. Ibalik ko muna sa ating MC. Baka meron tayong mga question regarding sa ating topic. Salamat po sa Panginoon sa ating mga napag-aralan. Tulad po ng nabanggit po ni Brother Wilson, baka meron tayong mga question, may gusto tayong tanong o gustong linawin sa ating naging pag-aaral, ay open na tayo. Pwede tayong mag-open ng mic at pwede rin na i-type dito sa ating chat box. Sige po, meron po bang question? Po mga kapatid, last call siguro. Kung meron tayong question o gustong linawin, huwag tayong mahiya na makapagtanong. Dahil mas gumaganda yung pag-aaral natin kung mas nagiging malinaw yung mga napapakinggan natin. Kung wala tayong mga katanungan, baka naman naging maliwanag sa atin, pwede tayo ngayon na mag-prayer request. Baka may mga request tayo para mamaya sa ating closing prayer ay i-include natin sa ating prayer. No? Baka meron tayong mga request, pwedeng type. Siguro ipunin ni Brother Renmark, and then ay pwede rin naman na mag-open ng mic at i-request yung mga kahilingan o kahit na pasasalamat. Siguro unahin ko na ay ang request ko si Brother Braille, sapagkat siya ay nagjo-duty ng 2:30 hanggang 10:30 ng gabi. Nasa tala siya sa Leprosarium sa may bandang North Caloocan. Isama natin siya sa prayer, yung guidance, kasi yung umuwi siya ng gabi, balita pa naman doon sa lugar nila ay medyo mapanganib dahil maraming mga squatter. Kaya siguro pakisama natin sa prayer si Brother Ching. Yung iba baka merong mga request, pwede tayong mag-request. Good evening po sa ating lahat. Siguro prayer request lang din po sa possible na flight po namin tomorrow papunta po ng
CDO. Bali yung aircraft din po kasi marami po siyang dadaanan na lugar. Siguro safety po sa amin sa weather din po. At patuloy ang Panginoon po ang manguna sa akin papunta po sa lugar, lalong-lalo na po sa spiritual at sa physical ko po na buhay. Thank you po. Sige po, meron pa po bang mga prayer request? Ako din po siguro, pakisama din sa prayer yung pong araw-araw na pagbiyahe papunta sa trabaho, dahil nga din sa masamang panahon, ayun siguro, sa safety, sa Lord's guidance din sa pagtatrabaho. Okay, siguro kung wala ngayon, maaring sa mga susunod, yung ating GC ay, ako nakikita ko lagi si Gab na ihingi ng prayer. Maganda yon. The more na marami nagpe-pray, maganda yon. Kaya pwede tayong mag-send ng mga prayer requests doon sa ating GC. Bukod doon, kasi nakikita ko yung iba hindi sila nakaka-join sa prayer meeting. Kaya pwede tayong mag-send dito sa GC. Okay po, kung wala na po tayong karagdagan po ng mga prayer requests, siguro po ay ulitin ko lang po yung pong mga panalangin po, prayer request ng mga kapatid kay Brother Wilson po dun sa OJT ni Brother Ching sa kanyang safety sa pagjo-duty niya at sa pag-uwi. Kay Sister Elaine, yung naging exam niya sa DABSU na ina-applyan na work. Kay Brother Gab po, flight papunta sa CDO, yung weather at Lord's guidance na rin. Sister Eunice sa midterm exam and sa Lord's guidance sa buong family. Sa akin po, sa pagbabiyahe ko po sa work sa araw-araw, sa Lord's guidance din po, at kay Sister Eliza sa paghahanap po ng kanyang work. Ayun po siguro yung include po natin sa ating panalangin. Bilang ating closing prayer, hilingin po natin kay Brother John yung ating closing prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Pasalamatan po natin ang Diyos sa ating pong naging Bible study ngayon pong gabi. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Ama, nagpapasalamat po kami sa pangunguna po ninyo sa amin pong naging online Bible study ng mga young people. Salamat po sa nakita po namin na kahalagahan po ng aming pong pagtawag po sa inyo pong banal na harapan. Tunay po na tulungan niyo po ang amin pong mga puso na maging matuwid at amin pong layuan po ang mga nagiging hadlang para sa paglapit po namin sa inyo, ang mga kasalanan po
tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin. Ano man po ang mga nagiging kahinaan po namin ay ito po'y amin pong mapagtagumpayan at lubos po na magtiwala po sa lahat po ng amin pong dinudulog po sa inyo na kayo po ay handa pong makinig at kami po'y magkaroon po ng pananampalataya sa amin pong mga pananalangin. Pagtitiwala na kayo po ang magbibigay ng kasagutan. At lalo tigit, ang amin pong mga puso din ay maging matuwid at hanapin po namin ang kalooban po ninyo. Hindi po ang mga sarili po namin, kundi ang nais nyo po sa amin. At patuloy, ang lahat po ay ipagtiwala din po namin sa amin pong Panginoon na siya po ang namamagitan po sa amin sa inyo. Kaya salamat po sa amin pong napag-aralan. Ang dalangin po namin na nawa tunay po na ang bawat isa po sa amin ay maging parte po ng buhay po namin ang pananalangin sa lahat po ng mga desisyon, sa lahat po ng mga bagay po na gagawin po namin ay lagi po namin idulog po sa inyo pong banal na harapan. Ganon din po ang mga nakapag-attend. Salamat po ang nakapag-join. Ang mga youth din po na wala po ngayong gabi, patuloy ang dalangin po namin na kayo po ang mag-ingat po sa kanila. Sa mga susunod ay amin po silang makasama. Sa lahat din po ng makakanood pa po ng replay, kayo rin po ang mangunang banal na espiritu ang patuloy pong matnubay po sa mga makikinig. Salamat din po sa inyo pong anak na ginamit na naghayag po sa inyo pong mga salita. Patuloy din po ang panalangin po namin na kayo pong magkaloob ng kalakasan, spiritual, ganun din po sa physical po ng aming pong kapatid. At ganun din po amin din pong bukod po na nilalapit ang mga prayer requests po na nabanggit po ng mga kapatiran sa amin pong mga kapatid po na naghahanap po ng trabaho. Kayo po ang patuloy na manguna po sa kanila. Sa mga kapatid po na nagtatrabaho po, magbabiyahe, kayo rin po ang patuloy na mag-ingat. At ganoon din po sa mga kapatid po namin na nag-aaral at mga kapatiran po na nag-OJT, ay sa inyo po namin sila nilalapit. Ang bawat isa po sa amin, mga prayer request din po na hindi po namin nabanggit po ngayon, ay sa inyo rin po namin patuloy na pinagkakatiwala ang mga kahilingan po namin. At nawa ang gabi rin po na ito ang magsimula din po na ang bawat isa po sa amin ay lalong bigyan po ng panahon ang amin pong pakikipag-usap po sa inyo po, Ama. Salamat po, kayo po ang magpala po sa gabi po na ito. Kayo po ang inaasahan din po namin na mag-iingat po sa bawat isa po sa amin hanggang po sa aming pagtulog at bukas po ng umaga. At muli, Ama, ang lahat po ng ito ay amin pong hinihiling sa matamis na pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Good evening po at God bless po. Salamat po. Good evening and God bless sa ating lahat.